Nawala na nga po sa katinoan. Normally, dapat ganon. Pakikiramay. Kasi it's a tragic incident na nangyari sa isang tao. Sabihin pag na-overdose po, that is a tragic incident. Pero iba po ang nangyari. Ginamit po sa propaganda ang kamatayan ng isang iridero na negosyante ng Rostans. Dahil sa galit nila sa ating Pangulong Bongbong at galit nila kay First Lady Lisa Marcos. Ganon kadumi, mga kababayan nito mga tao. Kaya ang tawag ko sa demonic. May demonic inspiration po. Kasi ang hatred sa puso ng tao, demonic po yan. Ang pagpakalat ng mga fake news. Ang origin po ng lies and fake news, tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, si Satanas, hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Sabay-sabay naman na umatake mga kababayan yung mga demonic na demonic talaga niya, Mr. Maravillas. Demonic, mga DDS po. Sabay-sabay na siniraan yung ating First Lady Lisa Marcos dahil sa report na ang kinamatay ng may-ari, yung heredero ng Rostans, si Paulo Tantoco. Dinidiki talaga nila mga kababayan. Is First Lady Lisa Marcos involved? Rostans Paulo Tantoco passes away. Nagtatanim sila ng duda sa isipan ng mga mamamayang Pilipino. So yan ang pag-usapan natin. Ang walang tigil na paninira nito mga demonic na DDS. Manang-mana sa amo nilang demonic din. Di ba? But before natin pag-usapan, dito muna tayo sa lighter part ng ating programa, yung joke time portion. Padala ni Manuel Natividad. Taga dyan to sa Amerika, pero Bicolano to, taga Camsor, Camarines Sur. Kwento ito ng magkumpare mga kababayan na nagiinuman. Sabi ng kumpare, pare, kanino mo ipapamana yung pera mo kung wala ka na? Sabi niya, wala. Kasi niya, pag nasa heaven ka, no more beer. Kung nasa impyerno ka naman niya, napunta, sunog pati pera mo. Sayang naman niya. Tama. Ayaw na magpamana po. Sa langit, walang beer. Sa impyerno, sunog pati pera. May punto. Anyway, joke man lang po. Sabi ni Mr. Natividad, ipadala na lang daw doon sa kasi niyang si Edwin Garcia, yung kanyang GCash. Di sige, kasali ka na rin po sa ating monthly draw. Sa monthly draw, 5,000 pesos yung cash prize. Sa sa grand draw sa December, 10,000 pesos na. So, balikan natin yung issue mga kababayan ng result ng pagkamatay po ni Paulo Tantoco doon sa Amerika, kung saan iniuugnay nila, pilit nilang binabahiran yung ating First Lady Lisa Marcos. Nitong demonic na mga DDS, yan mga pinapakalat nila. The Dragon Exchange. O lahat itong mga page po ng mga ng mga DDS. Accidental overdose. Tapos sabi ni Dean Chase, let's stir some chaos up in this joint. Yan mga pinapakalat nila, mga kababayan. Lalo na po si Harry Roque na masyado nang dispirado kasi palaboy siya sa kanyang katarantaduhan sa Europe. Ginagatungan niyang mag-alsa ng ating mga mamamayan para iupo na si Sara. The moment daw mga kababayan na si Sara na ang presidente, a day after na umupo si Sara, balik na siya dito sa Pilipinas. Nakita ninyo ang intensyon. Talagang lahat pang sarili nila. Yung bago naman na presentadong spokesman ni Sara, spokesperson ni Sara, si Roy Naguanzon, sabi niya, ang next step ay i-hair follicle test lahat ng kasama ni Tantoco sa US. Dapat US gagawa para walang pressure. Di ano bang ginagawa ninyo? Sumulat na kayo sa Amerika kay Donald Trump. Di ba? Magpetisyon na kayo sa US government
Hindi yung puro kayo daldal dito sa Pilipinas na baseless man po. Walang kakwenta-kwenta. Lahat panggatong sa ating mga mamamayang Filipino, talagang ginugulo nila yung ating administrasyon. Using the recycled narrative, yung bangag, ngiwi, butod. Yan nga gusto nilang panindigan. Na malabo man pong paniwalaan ng ating mga mamamayang Pilipino. Sila man lang po ang naniniwala, naglulukuhan. Yung sarili nilang kasinungalingan, pinaniniwalaan nila. Mamaya ipapaliwanag natin kung bakit hindi dapat sila pinaniniwalaan mga kababayan. Meantime, i-present ko muna sa inyo kung ano yung mga ginagawa nilang paninira at mga argumento na malayo po na mapabilib yung mga matitino. Pag matino ang isip, hindi maniniwala. Pero kung katulad nilang demonic, o diba? Katulad nilang mga demonic sinungaling, maniniwala sa kanila. Pero yung mga matitinong tao, marami sa ating mga babayan, mga matitino, hindi man nila po mapapaniwala kasi aka-aka man lang po. Lahat kwento na walang kwenta. Yan si Harry Roque, oh. Pangiti-ngiti siya, mga kababayan, pero kitang-kita sa kanyang itsura ang matinding stress. Kulang na lang mabaliw. Di ba pa? Yan, oh. Malapit na sa pagkabaliw. Sa sobrang stress mga kababayan, mga ilang buwan pa siguro baka mandalo yung nabagsak nito ni Harry Roque. Mental hospital sa sobrang stress mga kababayan. Palaboy sa Europe. Ayaw kasing umuwi dito. Kung sana pinakinggan niya si Panilo mismo, tina-challenge siya, umuwi ka na niya, abogado ka naman. Sa sobra mo anyang daldal, yan tuloy yung inabot mo. Di ba? O ngayon, dahil po sa lumabas na balita tungkol kay Paulo Tantoco, nang sabi, yung paggamit ng coke, ang cause ng pagkamatay, biglang umatake na naman po yung mga DDS, lalo na po si Harry Roque. Sabay-sabay silang umatake. Yan o, sabi dito, Harry Roque says, universe has its own ways of retribution and exacts death. US trip, Sona. Sabay-sabay silang umatake. O. Tingnan ninyo mga post nila. O. Kung ano-ano mga baseless accusations po, aligasyon. Sabi niya sa kanyang post, 7 days before Marcos Jr. US trip and 14 days before the Sona. And this issue once again made a comeback. Trust the universe. Its timing is perfect. Sabi sa kanyang post, ang perfect timing po, yung pagkasilo kay Digong. Yan ang perfect timing. At malamang sa malamang, ang susunod po na masisilo kayo. O diba? Tulad ni Tebes, tulad ni Pacquiao, na naging mga pugante, nagtatago sa batas. May perfect timing para sa inyo. At sa paniwala natin, palapit ng palapit. Kasi pasikip ng pasikip ang mundo po ninyo. Ang nagpasikip ng inyong mundo, kayo man lang po, dahil sa mga katarantado na ginagawa ninyo. The issue refers to the Los Angeles County Medical Examiner's report published on its website, which reported that Juan Paulo Tantoco, an executive of Rustans Commercial Corporation, died on March 8, 2025 at the age of 44 from... Kayo na lang po ang magbasa niyan. Baka madama yung aking channel, ma-restrict. Alam na ninyo, Coke. The report classified his death as accidental and also noted probable atherosclerotic cardiovascular disease as another significant condition. Tantoco's wife, Dina Arroyo Tantoco, currently serves as the Deputy Social Secretary for President Marcos. Kasama daw yun ang mga aligasyon, sama mismo sa kwarto ng magamit at mamatay itong si Tantoco. Yan ang mga pinapakalat nila nang mangyari po yung overdose. Kasi ang gusto nilang palabasin, pati si Mrs. Marcos gumagamit.
Ganon mga kababayan. Para ma-justify yung mga akusasyon nila, na pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos, bangag, 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 ngiwi, 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 butod, 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 si Lisa Marcos yon. At dapat mag-resign na po para iluklok si Sara Duterte. Kasi daw si Sara matino. Naniwala kayo sa ganon mga kababayan na mga kwento nila? Yan ang pinapakalat nila mga kababayan. Yan. According to HollywoodLawNews.com, Tantoco was apparently part of the entourage of First Lady Lisa Araneta Marcos was in Los Angeles at the time to promote the Manila International Film Festival. So, kung kasama doon sa film festival mga kababayan, ibig bang sabihin na lahat ng mga kasama doon nag-attend sa film festival at nakatabi, kakilala rin ni Tantoco. At na yun mga bangag. Di ba po? Pag ganun po, kasama doon nag-attend din si Senate President Chis Escudero. Bakit hindi ninyo sinasabit si Chis Escudero and other artists? Kasi si Chis Escudero po, celebrity na rin ang feeling niya kasi ang asawa niya celebrity. So bakit ang inuugnay lang ninyo, dinidikit ninyo palagi si Mrs. Lisa Marcos? Di ba? Yan ang unang punto mga kababayan. Dahil ba si Dina Arroyo Tantoco ay isang Deputy Social Secretary ng ating Pangulong Bongbong Marcos? So sabi dito, Malacanang has previously denied online allegations that President Marcos was held by law enforcement in Los Angeles following Tantoco's death. President Marcos Jr. is scheduled to visit the United States from July 20 to 22, while his State of the Nation address is set for July 28, 2025. So yun mga kababayan, ang narrative ng kanilang mga propaganda. Ang una nitong nagpakalat po, the usual suspect, si Marlica po. May naniniwala pa rin sa inyo sa taong yon na ang laging source niya mga kababayan, puting ahas. Sabi ko nga, ba't tayo naniniwala sa puting ahas na ang ahas mga kababayan, simbolo ng dyablo? Ahas po ang tumukso mga kababayan sa unang tao sa mundo, si Adam and Eve. Kaya na-fall to sin kasi naniwala sa kasinungalingan si Eva. Pinagsabihan yung kanyang asawa na si Adan. Yung sabi ng Diyos mga kababayan, yung bili ng Diyos, of all the tree of the garden thou mayest freely eat, but all of the tree of wisdom of good and evil thou shalt not eat of it, but the moment thou eatest thereof, thou shalt surely die. Ngayon, tinukso mga kababayan ng ahas tulad ng puting ahas ni Marlica. Nagtanim ng duda. Sabi ng ahas, di man na niya, di man totoo yan. Ayun. Kaya ang unang fake news po, nangyari during the time ni Adam and Eve, nagpakalat ng fake news yung Diablo. Ito, mga demonic ito mga kababayan. Ang nagpapakalat ng fake news, a lie, lies, hindi lang a lie. Nagpapakalat sila ng lies. Ang origin yan, mga kababayan, si Satanas. Tingnan mo ito, mga ugaling Satanas po. Walang tigil sa paninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gumagawa na ng mabuti ang ating Pangulo, pati si Mrs. Lisa Marcos. Nag-impute sila ng kung ano-anong mga akusasyon, baseless accusations. Inspired po ng demonyo. Di ba po? Nothing is new in this world. Kita ninyo, puro kasamaan ang ginagawa ng mga taong ito. Nagsimula siya sa Genesis, in the fall of man, mga kababayan. Yan o, the fall of Adam and Eve. Kaya na-fall itong si Harry Roque, pati si Digong at si Sarah. Na-fall sa trap ng demonyo sa pamamagitan ng pugo. Si Digong sa pamamagitan ng EGK, si Sarah sa pamamagitan ng confidential funds. Doon lahat sila na-fall, mga kababayan. At ngayon, yung kanilang mga nagawang kasalanan sa batas mga kababayan, pinagtatakpan sa pamamagitan ng pagpapakalat ng fake news and lies. Ito na ngayon, walang tigil sila sa pagpapakalat ng fake news. O ngayon, pakinggan ninyo kung paano manira si Harry Roque. Ito yung galing sa kanyang vlog.
Hinahamon ko rin po itong si Manang Aimee. Manang Aimee, pagkakataon mo na itong patunayan sa mga DDS na talagang ikaw ay kakampi ng mga Duterte. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung gumagamit ang pinagbabawal na droga yung kapatid. Ang sinabi mo sa akin nung nandito ka sa Hague, kaya hindi mo sinasabi na user ang iyong kapatid dahil hindi mo naman siya nakikita. At sa katunayan, ang sabi mo, madalas mo na siyang makita. Pero alam na alam mo bilang nakakatandang kapatid kung ano ang kasaysayan ng iyong kapatid pagdating sa pinagbabawal na droga. Siguro naman noong mga panahon na siya nasa Oxford at tapabalita sa Rolling Stone magazine na siya ang tagabili ng cocaine para sa niyang mga kaibigan dyan sa Oxford, alam nyo na, may duda na kayo na gumagamit siya at alam mo na kung ano mga hakbang na ginawa ng inyong mga magulang. Masalba ang buhay ng iyong kapatid. Panahon na para ikaw'y maging tapat sa taong bayan. Mas lalo kang mamahalin ng taong bayan, hindi lang dahil sa investigasyon na ginawa mo, kung sasabihin mo ang katotohanan at ikaw na ang humingi sa iyong kapatid na magpagamot at ibigay na muna ang liderato ng bayan natin sa tao na walang karamdaman, gaya ni VP Sara, na siya namang pinagkakatiwalaan mo. Pag yan, burado lahat ng alinlangan ng DDS sa iyo, Manang Aimee. At tatanggapin ka bilang isa sa ating mga bayani ng bayan. Pero kinakailangan na siguro na ikay magsalita dahil nakakabingi ang katahimikan ng iyong kapatid at ng kanyang esposo sa kabila ng pagkamatay ni Paulo Tantoco. Siguro iiwan ko, sana nga po, hindi pumanaw si Paulo Tantoco na walang dahilan. Narinig ninyo? Napakaklaro po ang intensyon nila. Iupo si Sara Duterte para makabalik sila ang mga Duterte sa posisyon. At si Digong makabalik dito sa Pilipinas. At siya po, hindi nahabulin din yung patong-patong niyang kaso kasi puganti siya ngayon. He is hoping na pag nakaupo si Sara, mawawala na rin yung kanyang pananagutan. Nakita ninyo? Very selfish ang kanilang mga motibo sa pagpapakalat ng mga fake news para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos at saka si Lisa Marcos. Kaya yung reaction mga kababayan sa kanyang video ng ating mga netizens, sabi ning Ngon Jaying Oy, umuwi ka na at tarapin mo kaso mo, dada ka ng dada. Sabi ni Reginald Rances Castillo, kung ang iniisip mo iyang mga mamamayan ng Pilipinas, bakit hindi mo itanong kay Sara kung nasaan dinala niya ang pera ng mga mamamayan? Sino palpal mga kababayan? Di ba? Sabi ni Ranulfo Dokdokan, bring Rocky home muna. Sabi ni Malin Vega, di ba maliwanag naman na sariling kapakanan lang ng mga Duterte ang iniisip ni Rocky? Kayo ang dapat na magparehab. Sabi ni Court Maron Makapagal, wow, look who's talking. Ikaw at si Sara ang magpa-rehab o patingin sa psychiatrist kasi sa pananalita na lang ninyo at kinikilos, dala ng anxiety at depression. Kung sino yung matino po mag-isip, wala kang makikita sa kanyang physical manifestation at pananalita. Matino, yan ang gusto nilang iparehab. Di ba lahat baliktad? Tama yung ating mga netizens. Sila yung magparehab kasi silang may problema sa tuktok. Kung wala silang problema sa tuktok, di sana hindi sila nahulog sa ganyang mga patong-patong na problema. Tulad ni Harry Roque. Manifestation na ito, mga kababayan, na sila yung may problema sa tuktok at dapat na magparehab. Kitang-kita sa galawan. Diba? Sila ang may pangangailangan po na magparehab. Ngayon lang tayo nakakita ng dating sekretary, dating spokesman, at abogado pa na naturingan na ganyan kung umasta. Diba? Manifestasyon ng pagkabaliw.
Yan ang katotohanan mga kababayan. Nawala sa katinoan. Never pa tayo na nakakita ng isang abogado na ganyan kung umasta. Ang isa pa pala, no, si Guanzon, malapit na rin. Pari-parihas kung mag-isip mga kababayan. Sabi ko sa inyo, nakakasira kasi ng ulo ang sobrang pagnanasa ng hindi sa inyo. Hindi man po sa inyo ang Palasyo Malacanang. Ang Palasyo Malacanang para sa mga matitino lang. Sa mga tulad po ninyo, hindi pwede na umupo sa Palasyo Malacanang kasi malalagay sa kapahamakan ang ating mga mamamayang Pilipino, ang ating bansa. Kaya tama itong pinost ni TPL3, isang Marcos supporter at vlogger. Sabi niya rito, the real dangerous drug is disinformation. How pro-Duterte forces exploit a businessman's death to spread baseless conspiracies. Yan coke overdose, First Lady link to Tantoco death. I-share ko sa inyo ang kanya pong insight. Kaibigan natin ito, kapwa natin ito vlogger mga kababayan. Magaling ito, si TPL3. Sa yung nakasama natin doon sa dati nating weekly program na Politika Insamada at iba pa. Siya po yan. I-share ko sa inyo yung kanyang commentary rito in insights. From grief to grudge, the weaponization of Paulo Tantoco's death in the age of disinformation. Sabi niya, why the baseless linking of a businessman's overdose to the First Lady reveals more about our political sickness than any scandal ever could. When news broke out that Juan Paulo Tantoco, a 44-year-old businessman, died from coke effects in California hotel, the public's first instinct should have been empathy, dignity, a collective pause for grief. Nawala na nga po sa katinoan. Normally, dapat ganon. Pakikiramay. Kasi it's a tragic incident na nangyari sa isang tao. Sabihin pag na-overdose po, that is a tragic incident. Pero iba po ang nangyari. Ginamit po sa propaganda ang kamatayan ng isang eridero na negosyante ng Rostans. Dahil sa galit nila sa ating Pangulong Bongbong at galit nila kay First Lady Lisa Marcos. Ganon kadumi, mga kababayan ito mga tao. Kaya ang tawag ko sa demonic. May demonic inspiration po. Kasi ang hatred sa puso ng tao, demonic po yan. Ang pagpakalat ng mga fake news. Ang origin po ng lies and fake news, tulad ng sinabi ko po sa inyo kanina, si Satanas, ang biktima unang biktima si Adan at si Eva, na fall to sin kasi naniniwala po sa lies ni Satanas. Ganun po. Fast forward. Ito po. Ang venom ni Satanas, mga kababayan, hanggang ngayon, napakalakas pa ng venom ni Satanas. Massive yung kanyang influence, lalo na po dito sa mga demonic DDS. You just imagine, ang idine-defend nila, isang masamang leader, accused of crimes against humanity. Si Sara naman po, nagbanta sa ating Pangulo, kay First Lady, kay Martin Romualdez, na impeach dahil sa alleged anomalous na paggamit ng confidential funds, pero yun ang kanila pong sinusuportahan. Kung hindi demonic ang mga taong yan, anong tawag ninyo? You see? And they are spreading lies and hatred. Pinagatungan po yung mga tao na mag-alsa laban sa ating Pangulo. Na focus sa kanyang pagpapaunlad ng bagong Pilipinas. Lahat ng ginagawa ng ating Pangulo, pati yung pagpababa sa presyo ng bigas na tuwang-tuwa yung ating mga maralita, sinisiraan po ni Sara, pagkaing baboy daw po. Kung hindi demonic ang taong yan, anong tawag ninyo po? So sabi ni TPL3, instead within hours the familiar Duterte fake news machinery of digital slime kicked into overdrive. A swarm of identified pro-Duterte influencers, DDS trolls, and bottom-feeding propagandists began spinning the tragedy into yet another conspiracy theory, this time dragging none other than First Lady Lisa Araneta Marcos into their fever dream. No proof, no trail, just timing, coincidence, and a toxic cocktail of grievance politics, trauma bonding, and Duterte tribal rage. Wala man pong prueba, lahat lang sila kwento. Haka-haka,
Kwento rito, kwento doon. Kasi niya kasama. Nagkasama niya sa okasyon. Kung ganon, kasama din doon. Nag-attend si Chis Escudero, di kasama. Bakit wala kayong atake kay Chis Escudero? Kasi kakampi ninyo. At yung mga artista, bakit nandun din yung mga artista? Yan o, Filipino stars shine at Manila International Film Festival in Los Angeles. Report ito ng Daily Tribune. Yan o. Kailan to? March 4 to 7, 2025. Ito yung mini-mini nila. Yan si Mrs. Lisa Marcos. So lahat bang mga kasama dito nagkokop na rin? Kasi nandun si Tantoco. Ayan yung mga artista, mga kababayan. Sino yan? Butch Anson Rua, Lorna Tolentino, Dingdong Dantes, Janice de Belen, Silva Sanchez, Arjo Ataide, Enchong D, Roro Madrid, Cedric Juan, Francine Diaz, Seth Fedelin, Kalad Karen, Sofia Pablo, MJ Lastimosa, Alexa Mayro. Yan pa yung mga performers. Si Jaya, si Jed Madela, si John Arcilla, Joey Albert, Junior New System, si Paulo Abilino, Kim Chu. Nandun sila lahat. Yan ang balita. Apart from celebrities, high-ranking Filipino officials also graced the event, including MTRCB Chairman Lala Soto, Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Francis Chis Escudero, and the Philippine First Lady Lisa Araneta Marcos. The Manila International Film Festival kicks off last March 4, bringing an exciting 4-day celebration of Filipino cinema. This dynamic event will showcase a diverse lineup of screenings, giving attendees a rare chance to participate in question and answer sessions with filmmakers, celebrities, and industry experts providing deeper insights into the creative process behind the films. The inaugural MIFF was held in January 2023 in Los Angeles, California, with Stars Cinema Rewind as one of its highlights. So ang purpose niya, yung ating mga Filipino films, ma-promote pati doon sa abroad. So nandun pati si Jinggoy Estrada. Alam nga naman hindi kilala ni Jinggoy Estrada at ni Chis Escudero, yung may-ari ng Rostans, na namatay na si Paulo Tantoco. O ngayon, itong dalawang senador nandun. Ibig bang sabihin, kasama sila? Bakit hindi ninyo inaakusa? Kasi kaalyado ninyo? Na gumagamit din ng coke, bakit hindi ninyo iakusa, idamay? Bakit si Lisa Marcos lang? Yan ang tanong dyan, mga kababayan. Nangangahulugan ba? Lahat ng pumunta doon, tulad nitong mga celebrities, lahat na ito nakakok? Ganon ang linya ng mga argumento ninyo, ng kwento ninyo. Yan ang mali sa inyo eh. Kaya walang maniwala na mga matitinong tao, naniniwala lang sa inyo, mga demonic. Demonyo ang pag-iisip, mga sinungaling. Yun lang ang napapaniwala ninyo. Kaya kayo napapahamak dahil wala kayong tigil sa pagpapakalat ng fake news. Tama itong sinasabi ni TPL3. Balikan natin mga kababayan. No proof anya, no trail, just timing, coincidence, and a toxic cocktail of grievance politics, trauma bonding in Duterte tribal rage. But the real story is not Paulo Tantoco's death. It's how disturbingly easy it was for a private tragedy to be hijacked, distorted, and recoded into political ammunition by the DDS. Ginagamit nila para siraan yung ating administrasyon. Para yung narrative nilang kasinungalingan, ma-reinforce nila. Igasgas na po yung bangag-bangag ninyo, yung mga pulburon video ninyo. Gusto ninyong ibalik ang pulburon video. Napatunayan na po na fake. O diba? Lahat fake. Kasi mga fake people kayo. So sabi dito ni TPL3, and it is not just indecent, it's diagnostic. One, this is how authoritarian nostalgia operates. Grief, then gaslight. The online campaign niya that erupted after Tantoco's death was not grassroots. It was a scripted chaos. Within 24 hours, the Duterte playbook was on full display.
Massive po, sabay-sabay umatake yung mga demonic forces. Tingnan ninyo, mga kababayan, pati ako iniistorbo. Ang kinikwento ko po yung tungkol sa UP valedictorian na very inspiring yung buhay. Nagre-react sila doon. Ang sabi, yung story ni Juan Paulo, boy, yun huling hapunan nila. Yun daw ang kwento ko. Para daw ako mag-viral, mga kababayan. So ang hilig nila na magpakalat ng kwento, kahit fake news po, basta mag-viral. Hindi man po ganyan ang pagkatao natin. Journalist akong matino. Mainstream media man ako before ako naging vlogger. Alam ko ang aking responsibility bilang isang journalist. Itama yung mali, ang mga disinformation labanan. Kasi napakaseryoso po ng consequences pag ang mamamayan biktima ng fake news at disinformation. Nakita ninyo kung bakit to make over po yung mga dilawan. Ang ginamit nila fake news, disinformation. Inakusa nila yung matandang Marcos na magnanakaw. Paulit-ulit, may napatunayan. Para lang makaupo ang isa sa kanila, si Cory Aquino, umupo. Ano nangyari sa ating bansa? O diba? Mga kababayan, alam na ninyo. So, lahat ito, disinformation. Ang nanguna noon sa disinformation, si Cardinal Sin. Palibasa yung kanyang apelyido, kasalanan, Sin. Ang daming nauto, people power. Umunlad yung Pilipinas after the people power. Di ba hindi? You compare the progress ng ating bansa panahon ng Marcos at ngayon panahon ng Marcos uli. Kailan tayo nagkaroon ng mga magagandang projects na hanggang ngayon pinapakinabangan tulad ng San Juanico Bridge, mga universities, colleges na in-establish mga kababayan ni Marcos, yung mga infrastruktura, mga eskwelahan tulad ng Marcos type building na until today napapakinabangan. Asan ngayon yung mga legacy ng mga dilawan? May naalala kayo? O diba? Yan ang sinasabi natin. Do not fall to disinformation and fake news. Kasi tama si TPL3. Sabi niya, the real dangerous drug is disinformation. So sabi niya rito, the First Lady was allegedly in the same hotel or hotel room when the tragedy happened. A powerful woman was supposedly detained in California because of it. Malacanang was hiding something. Yan ang mga pinakalat po ni Marlica at mga DDS vloggers. Completely baseless. First Lady Lisa Marcos was publicly and verifiably in the Philippines after the incident, with media coverage and official appearances confirming her local presence. There are no missing travel logs, no immigration red flags, and no U.S. detention records, especially not for someone holding a diplomatic passport. The claims do not just lack evidence, they defy documented reality. Nasa Pilipinas po si Mrs. Marcos, nakauwi na nang mangyari po yung tinatawag nilang overdose, sinasabi nilang overdose, na kinamatay ni Tantoco. Ngayon, nang mag-post ng mga pictures yung ating First Lady, pinagdudahan nila, palibasa gawain nila, fake daw yung mga pictures, gawa-gawa lang. Ganon mga kababayan. Nandito sa Pilipinas po. Dahil po sa sinful nature ng tao, makasalanan tayo. Kaya yun ang dahilan sa totoo lang. Bakit napakadali nating maniwala sa mga kasinungalingan. Yan ang rason, ang mga marites na kwento, mas kumakalat ng mas mabilis at nagiging viral kasi magsabi ka ng totoo. Ay, wala. Nakita ninyo ang mga nagpipreach ng truth, the truth of the Bible. Mga pastors, mga kababayan na nagpipreach ng totoo, kukunti ang audience nila, ang views. Pero yung mga fake pastors, yung mga fake pastors, ang sadya, kwarta po, multi-millionaire, billionaires na mga pastors. Ay, tingnan ninyo ang views. Napakarami ang nanonood. Approve, mga kababayan, ng tao madali ma-fall to sin, madali malinlang. Proof ng kapangyarihan of the power of the Prince of the Air. We're not wrestling against flesh and blood.
We're wrestling against powers, principalities, dominions in higher places. Yan ang rason po kung bakit ang daling maniwala sa kasinungalingan ng mga tao. At mas nilang pinaniniwalaan ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan po. Tama po? Ayan ang biblical explanation yan. Kaya kung hindi po nagtataka kung bakit nagba-viral yung mga fake news. Nakita ninyo yung fake video? Viral po. Yung pulburon video, milyon-milyon yung nanood. Pati yung pinakalat po na video ni Bato de la Rosa, alam niyang fake. AI, ginastify pa ni Bato de la Rosa at saka ni Sara. Milyon yung nanood noon. So ang dali maniwala pagkasinungalingan po. Pero magsabi ka ng totoo, hindi nagba-viral po ang katotohanan. Because of the sinful nature of man and the power of the prince of the air, which is Satan. Mga demonic po ito. Sabi ko sa inyo, niwala kayo sa hindi. The father of lies si Satanas po. Yan o, ang ebidensya. Nasusulat sa John 8:44. Ano sabi diyan? The devil is the father of lies. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Kaya po, sinasabi ko sa inyo, demonic po ang mga nagpapakalat ng fake news at naniniwala sa kasinungalingan. At yung walang habas kung magsinungaling, harap-harapan, demonic po yan. Now you know kung bakit kayo attract na attract sa mga sinungaling dito sa ating bansa. At pag totoo ang sinasabi, ayaw ninyong makinig kasi truth hurts. Tulad ng issue sa confidential funds. Truth hurts. Kaya ayaw ninyong makinig. Di ba? This is a spiritual battle mga kababayan. Spiritual war. Kita ninyo? Yung spiritual advisor nila nakakulong. Ano ang kaso? Qualified human trafficking. Ano pa? Alam na ninyo. Tingnan na lang ninyo kung ano ang mga ginawang bulastugan noon. Ito ng spiritual advisor nila. Asa pa kayo? Kaya sabi ni TPL3, and right now, but the truth did not matter because in the psychology of authoritarian populism, facts always come second to pro-Duterte feelings. And right now, in the Duterte camp, those feelings are curdling into rage and revenge. Rodrigo Duterte is detained. Sara is being impeached. The curtain has finally lifted on the myth of impunity. So, what does the Duterte cult do? It grabs the nearest tragedy and manufactures a villain, even if it means weaponizing a death that had nothing to do with them. Pangalawa, pattern seeking, a cognitive glitch turned political strategy. Here's where behavioral science kicks in. Humans are wired to find patterns, especially when we feel afraid, betrayed, or out of control. It's a survival mechanism. But in politics, it's a weapon of mass destruction. In today's algorithmic echo chambers, coincidence becomes conspiracy. Grief becomes a gateway drug for outrage. Stranger's death becomes a blank canvas for revenge porn. Psychologists call this apophenia, seeing connections where there are none. Strategists call it exploitable. Authoritarian movements call it fuel. Tulad ng ginagawa ni Harry Roque, gatong, ginagatungan niya. Gamit itong isyong ito, ginagatungan niya yung mga taong mag-alsa para iluklok si Sara. You see? So, sabi ni TPL3, when Tantoko died, the playbook was already laminated. Step 1, drop a vague innuendo. A powerful person detained. Yon ang pinakalat nila sa kanilang mga propaganda. Step 2, attach a high-profile name, personality. Iyon na nga po si Lisa Marcos. Step 3, demand transparency for a fiction. Why is Malacanang silent? Yun ang mga tanong nila. Step 4,
let the outrage simmer and blur the line between real and fake. Ganon ang linya nila ng mga propaganda. Kaya pag naniwala kayo, ibig sabihin, mahinang nilalang kayo. Bopols kayo. Moron. Di ba? Yung gusto ka tayong paikutin, ang akala nila siguro, majority sa mga Filipino, moron, idiot. Sila lang po ang ganon. Never tayo po nag-iisip ng matino. So 3, this is not just about Lisa Marcos. It's already a campaign strategy. Now you see Philippine politics has always been messy, emotional, and clan-driven. But what we're seeing now is the next evolution post-truth politicking, where accusations equal guilt and allegations are the event. But this is not about coke or corruption. It's about 2028, and the Duterte machine is already trying to 1. Drown out ICC proceedings against former President Rodrigo Duterte. Reframe VP Sara Duterte as persecuted heroine. Pabiktim po at gusto nila kilalanin si Sara bilang isang persecuted na bayani. Ganon din ang gusto mangyari ni Digong. Yan ang mga narrative nila. Huwag paluloko. Saan ka nakakita yung nagbanta mismo sa ating Pangulong papatayin? Siya na yung victim ngayon. Yan ang gusto nilang palabasin mga kababayan. Yung may pananagutan mga kababayan sa paggastos ng pera ng bayan sa mali. Mga chichirya yung beneficiary. Gusto nilang palabasin, pinipersecute lang. Persecution na niya ito. This is not persecution. This is prosecution. This is about accountability. Fabricate scandals to dehumanize Duterte critics. Smear the First Lady, whom the Duterte supporters see as a key architect of PBBM's policy agenda in governance. Kaya walang tigil sila sa paninira kay First Lady. Ang paniwala kasi nila, di ba yun ang linya ng propaganda nila? Si PBBM, weak leader, ang nagdidikta, tulad ng nangyari nung panahon ng kanyang tatay. Ang akusasyon, si Imelda Marcos, siya yung nasusunod, nagdidikta sa dating Pangulong Apo Lakay. Ganon din ang narrative nila rito. O, di ba? 4. Duterte supporters are not seeking justice because they're seeking distraction. The narrative span around Tantoco's death was never about truth, it was about distraction. Because while the public spirals into gossip about itong coke and conspiracy, real scandals and controversies are getting buried. Tulad mga kababayan ng nililibing nila sa controversy at chismis. Yung totoong issue about the 125 million OBP DepEd confidential funds, some disallowed by COA, fake recipients named after snacks and cell phones, yung 30,000 deaths in the drug war now on trial at The Hague. Diversionary po para ilihis ang kwento, pagtakpan yung totoong issue. Mawala doon sa issue ng impeachment at pananagutan ni Sara. Huwag kami, hindi man po mga uto-uto yung mga tao para kalimutan na lang yun. Di ba? Gagawa kayo ng mga alingas-ngas na yan ang nakakalungkot. Nadama yung pamilya Tantoco sa mga controversies sa kanilang strategy ng paninira sa ating Pangulo kay First Lady Lisa Marcos. Yun ang nakakalungkot dun eh. Kasabi ni TPL3, the DDS wants the headlines to say Lisa instead of ICC. They want us obsessing over post-California hotels instead of Supreme Court subpoenas. Yes, this is not just misinformation. It's gaslighting, rap and grief disguised as nationalism, sort of. Kaya yung tanong mga kababayan niya, if this is how we react to a man's unfortunate death with digital vultures and deranged lies, then we must ask, are we becoming so numb to our own inhumanity? Or worse, have we learned to monetize it?
Kumikita po sila, yung mga DDS vloggers, sa pagpapakalat ng mga misinformation, disinformation, and lies. Kasi attracted masyado ang sinful men. The sinful people so attracted to lies and disinformation. Mas nilang mas preferred nila na panuorin. Mahilig sa chismis, sa intriga po. Kahit paulit-ulit na napapatunayan na hindi man totoo, ulit-ulit din sila, mga kababayan, sa pakikinig. Kumikita tuloy yung mga fake news vloggers. Kaya tuloy-tuloy sila. Di ba? Yan ang natura kasi ng tao. Biblical siya. Ipakita ko sa inyo yung bersikulo. Yan ba? 2 Timothy 4:3. For the time shall be when men shall not suffer wholesome teaching, but at their desires they shall gather together to themselves masters itching to the ears. Ayaw nila ng sound teaching or information na matino. Ang gusto nila napakinggan yung mga kwento na nakakapag-satisfy sa kanilang itching ears, makakating tainga. Yung pakikinig, mga kababayan, ng makakating tainga ay galing sa makakating dila. Di ba? Chismis. Kaya, wag na kayong magtaka. Pag chismis po, ang bilis kumalat. Mga intriga, ang bilis kumalat. Kasi yun ang gustong-gustong pakinggan ng mga tao. Ini-exploit nila yan, mga kababayan. Yung mga paduda. Kaya nakita ninyo, ang tawag niyan dito sa sa vlogging, yung paggawa ng mga title po, clickbait. Nakita ninyo, yung mga, hindi ako gumagawa niya, mga clickbait na headlines po, para mapapaklik ka. Pag tiningnan mo yung video, pinanood mo, pinakinggan mo, iba man yung kwento. Clickbait ang tawag. Paduda. Ayaw ko ng ganyan. Ayan po ang gawain ng mga fake news peddlers. In the long run po, masisira tayo. Di ba? Yung mga mahilig sa clickbait na mga vloggers. Pagdating ng oras, bababa yung views ninyo. Panandali ang kaligayahan lang yan. Bakit? Nadidiscover na mga fake news peddlers kayo. Tama pa. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Please look for Riz Maravillas on FB. Ito naman yung bagong packaging ng aming Firmax Firming and Lifting Cream. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online, Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Endorsed by Maritoni Fernandez. Pati pala si Ismolaudi, umiinom din nito. Si Piolo, Charamina. Ito yung business partner namin sa Australia. Pwede rin po kayo magnegosyo nito. Mag-message na lang kayo sa amin. Yan, si Marian Rivera. Ang dami naming stocks, mga kababayan. Pati si Manny Pacquiao. So, ang mga health benefits niya po, boosts immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur sa messenger niya. Pwede din po sa akin.
Nag-online selling po kayo. Umiwas sa online gambling, online selling po para umasinso sa buhay. Sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, hanapin niyo na lang po si Ma'am Eileen Rosales sa Eileen Closets. Mag-message po kayo sa kanya. Nakabase siya po sa Amerika. Yan si Madam Eileen Rosales. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.